okay lang pagdating dun sa ibang bansa, wala nang grammar. Tama naman po itong comment na ito. Tayong mga Pilipino lang naman siguro sa buong mundo ang pinakamahilig mag-correct or mangorek ng kapwa natin sa comments, di ba? Dito sa SOCMED. Pero, kagaya ng sinabi ng isa kong estudyante na nasa Australia at yung isa ko pang estudyante na nasa Canada, tinanong ko kasi sila kung kumusta doon, kumusta yung treatment sa inyo ng mga puti tungkol sa grammar o kaya naman sa kakayahan ninyo na magsalita ng wikang Ingles. Kasi yung Australia and of course in Canada ay English-speaking countries, no? Okay naman daw, hindi naman daw sila pinagtatawanan kapag hindi sila maintindihan, ang ginagawa nila ay pinapaulit sa kanila ang gustong sabihin o kaya naman kumukuha na lang daw ng mga words kung saan magre-refer yung mga banyaga para maintindihan yung gusto nilang sabihin, no? Kasi ang language ay kaya nga natin ito ginagamit para magkaunawaan, no? Hindi mo naman kailangang alamin yung lahat ng rules sa balarila or grammar kung hindi ka naman teacher o kaya naman hindi ka naman linguist, di ba? Kaya na-invento ang language o kaya tayo gumagamit ng language is of course to communicate with one another. Tama? Para makipag-usap tayo at maipahayag natin ang sarili natin. Ang purpose is to express and not to impress. So, ang purpose ng language is to express yourself, di ba? Maunawaan ka ng ibang tao, maipahayag mo yung sarili mo, at magkaroon kayo ng pagkakaunawaan or pagkakaintindihan. Hindi naman yung para magyabang lang, di ba? Aaralin mo yung grammar at lahat ng specifications ng balarila kung ikaw ay isang teacher o kaya naman ay linguist. Sabi nga ni Inka Magnaye, yung idol ko, ay sabi niya ay ang fluency is not about how you sound like a native English speaker, no? Kundi ay kung paano maipahayag ang sarili mo. So, ang essence ng language is to express yourself and not to impress other people.